malinaw na may problema talaga na tinatawag na structural defects and systemic deficiency sa lipunan natin na hindi natutugunan, na sinubukang tugunan ni Pangulong Rodrigo Duterte, subalit 6 years was never enough para i-reverse mo. Baligtarin mo itong tinatawag na social pyramid na very predatory or parang anay na nag-uuk-uk at naglalamon sa buong lipunan. Kaya mayroon po tayong napakataas na poverty incidence. Taon-taon, taon din or every cycle of election, sila pa rin po ang nakaupo yung mga dinastiyang ito. Kaya, ang korupsyon ay simptomas lamang na may sakit ang lipunan. Ang pagiging bulok ng gobyerno ni Marcos ay simptomas na may sakit ang lipunang Pilipino. So first time niyo po itong marinig kay Ka-Eric muli, no? Iti sa pagkanta ay nakukuha pa ni Ka-Eric, sabi ni Lionel Padoga. Opo, hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay hindi siyang dahilan, hindi dilaw at pula daw. Hanggat mas marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok, social pyramid, at sila ang nasa tuktok, itong 5% lang ng mga pamilyang oligarko na sila din ang nagkokontrol ng kapitalista at negosyo at buong burokrasya, hindi matatapos itong gulo. At ang gulo na yan, nagbubunsod mula doon sa symptomatic variables na makikita ng tao. Ano po yun? Malaganap na korupsyon, abuso sa poder, walang damdamin at walang pakialam sa mamamayan, at malaganap na pagkakaroon ng kahirapan sa hanay ng malawak na mamamayang Pilipino. Sabi ni Merlitz Ovich, good afternoon ka Eric, Kiko Dumlao. Ngayon lang na-delay ang pension namin ng mga retirees. Opo, lahat halos delayed po for every January, baka daw last week of January pa maggagalaw ang budget releases, no? Kiko Dumlao. Pero very concerning yan, lalo sa mga retirees kagaya nyo, na naglaan ng inyong mga panahon sa paglilingkod sa gobyerno at sa bayan, marapat dapat na i-release yan ng maaga. Hanapan ng pamamaraan. Good afternoon po, Idol ka Eric. Like and share po ako palagi kapag kayo ay naaabutan ko sa live. Thank you ha. So ito po ang binabanggit ko. Ang korupsyon po ay parang lagnat. For example, kapag ikaw po ay natusok sa paa at nagkaroon ka ng sugat na na-infect, magkakaroon po yan ng nana. Sorry sa nag-aalmusal o sumakamakain, magkakaroon po yan ng pus at magkakaroon ka ng infection. Malalaman mo na lang na may infection ka at hindi na maayos ang kalagayan ng katawan mo sapagkat naglalagnat ka. Nilalagnat ka ng napakataas at nanginginig ka. Ang lagnat ay ang parang korupsyon. Yan ang simptomas na may sakit ang lipunan at may sakit ang mga namumuno sa ating gobyerno. May sakit sa uri ng programa, direksyon, konsepto, values, and direksyon kung paano pamunuan ang ating gobyerno buong lipunan. Yun pong ibig sabihin yan. Ang lagnat ay hindi po sakit. Simptomas po siya ng isang kalagayan ng infeksyon o sakit. Mayroon kang virus, may lagnat ka. Mayroon kang sugat o may sakit sa organs mo, nagkakaroon ka ng lagnat. Kaya ginagamot siya ng antibiotics. Ang ginagamot mainly, hindi yung lagnat, kundi yung source ng lagnat. Ang korupsyon, nagmumula po sa isang tinatawag na structural and systemic defect. Ito pong tinatawag namin sa CPP, NPA, NDF na class oppression and class exploitation. Klaro po so dyan po nagmumula itong mga kaguluhang ito sa ating bansa. Subalit, kailangan nating makita na ang lahat ng ito ay pwede pong ma-address kung matino at maayos ang namumuno sa gobyerno. Ang kaibahan sa CPP, NPA, NDF po, komunista at mga mararahas at madugo na pamamaraan ng pagpapabagsak sa gobyerno at karahasan at dugo at pagpatay ang forma ng kanilang ideolohiyang pinaniniwalaan. Klaro So ito po ang dapat nating matingnan. Governance is the source of problem. Ruhilda Celis, ang aking pinakamamahal na asawa, sabi niya, "Nyagata langging. Ano man imusod anda, anong ulam mo?" Nanonood yata sila nila Baby Calma Ping Astorias sa Iloilo City Hall po.
Okay? By Bea Cassandra Cruz. Good afternoon. Rodel Astorias, Nyagata sir. Maayong hapon. Ano mo si Ping Astorias, Rodel? Rodeli. Okay? So ito po, mga kababayan, halimbawa, ang mga oligarkiya like Ayala, Sobel, Enrique Razon, Rojas, Araneta, at iba't ibang mga pamilyang na belong doon sa oligarkiya, Lopez, sila-sila pa rin po sa loob ng mahigit 100 taon, mahigit almost 150 years, ang nagkokontrol ng 90% ng kayamanan at buong takbo ng ekonomiya. Sa industriya ng kuryente, barko, transportasyon, eroplano, losyutan, Henry C., sa bangko sila din nagkokontrol. Lahat ng ito po, ito yung tinatawag nitong certain NICA na predatory governance. Ibig sabihin po, mayroong systemic and structural defect ang lipunan at nagre-reflect sa uri ng pamumuno. Nagkaroon po ng alteration o pagbabago sa ganyang values nang nagkokontrol sa gobyerno, lalo na sa posisyon ng pagkapangulo nang naging pangulo si Rodrigo Duterte. Kasi sinubukan niyang i-alter o baguhin po ang ganyang kalagayan. Of course, hindi niya kayang gawin na siya lang. Doon pumapasok sana yung mga suggestions na magkaroon ng revolutionary government noong panahon niya bago siya bumaba para ayusin po itong sakit na malubha ng lipunang Pilipino. Diyan sumasakay ang CPP, NPA, NDF. Pero sa akin, isimplify ko. Bagamat umiiral yung social pyramid na yan, yung Tatsulo, o umiiral yung predatory governance, hindi po karahasan ang solusyon. Hindi po pagpapatayan, hindi po dugo, hindi po armadong terorismo at revolusyon, kundi ang pag-eduka o ang pagmumulat ng tao at paggamit ng kanilang kamalayan na iangat ito at mabuo ang kolektibong kamalayan, social consciousness, that they will put up a righteous and good government. So hindi naman lahat po ng mga mayayaman ay mga mandarambong at mga oligarkiya. But there must be a people-centered government na ang gobyerno ay arbiter, tagapagtaguyod at tagapamagitan para po balansihin ang resources, kayamanan, at ang kalagayan na hindi lugmok sa kahirapan ang milyong-milyong mamamayan. Exactly bakit may gobyerno. The government is the arbiter for the people. Tagapagtaguyod, tagapag-ugnay, at tagapagprotekta para hindi po madihado at malugmok sa kalunos-lunos at miserabling kalagayan ang mamamayan laban sa maliit na bilang ng populasyon na nagkokontrol at nagdidikta sa ekonomiya, sa kayamanan, sa resources, sa politika, at sa buong buhay ng lipunang Pilipino. That is the reason na dapat ganun ang role ng gobyerno. No? Government na under sa mga oligarkiya, ito ngayon ang gobyerno ni Marcos ay gobyernong naglilingkod talaga sa oligarkiya. At bagamat ang mga komunistang terorista na dati kong mga kasama, tahimik sila sa ganyang paniniwala sapagkat nakikita nila na mas delikado sila kung isang mas malawak at hindi kontrolado ang kaisipan, damdamin at values na uri ng political leader ang mananumbalik like si Rodrigo Duterte dati, hindi makokontrol direkta ng oligarkiya. Ganon din po, most likely si Sara Duterte be the same display of values. Kaya ang tinitira ng mga komunistang terorista ay itong mag-ama, bagamat hindi sila ang nasa principal position of power. Ang principal position of power right now, ang Marcos Romualdez political faction. Klaro? Kaya sabi nga ni Kitty Schnauzer, we need them to give it jobs. Dapat bigyan ng trabaho ang taong bayan, palaganapin po ang kabuhayan na hindi nakokonsentra sa kamay ng mga elite at oligarko na 5% lang sa population. Kailangan ng gobyerno mamagitan dyan through policies, programs, enforcement of law, interventions, at direksyon. Yun ang wala sa gobyernong ito. Klaro? Watching from Singapore, sabi ni Andrea Gueco. Kaya itong si Nika, itong naghasasabi tungkol sa predatory governance, ang kanyang teorya ay galing sa book knowledge. Bagamat maganda naman ang mga sinasabi niya, pero hindi niya nakikita kung ano ang dynamics sa lipunan nito. Kaya ako, for 21 years na naging CPP, NPA, NDF cadre po ako, nakikita ko, kaya ko nga pinropose yan.
ang buong conceptual framework and operational mission direction ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, isa po ako sa tumulong na mga kadre na mabuo ang konsepto that it should be whole of government approach, not a whole of armed forces of the Philippines approach. Kasi hindi kakayaning gawin ng AFP o matugunan ang tungkulin ng gobyerno na wala na sa kanila ang resources at wala sa kanila ang mandato like mga kalsada, eskwelahan, tubig, elektrisidad, reformang agraryo, irigasyon, mechanization ng agriculture, farm-to-market roads, education, health services, at ang pagtugon sa korupsyon na nagaganap sa iba't ibang